Then they sent another letter. They want to revoke his PR for breaching PNP condition and ask him to surrender his PR. Aray ko! They issued a removal order against him. He voluntarily left the country and resigned from his job. Aray ko! Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. Today is Monday na naman guys, no? Tapos na naman ang weekend. And halos patapos na ang February, napakabilis ng oras, no? Meron tayong pagkikwentuhan mamaya regarding, again, sa napakalungkot na story, no, ng isang permanent resident dito sa Canada. So pag-uusapan natin yan. Pero ngayon, maghahanda muna tayo ng baon ng mga anak ko kasi papasok sila, no? Maglalagay muna tayo ng ng parang insenso ba to, guys? Magamit ba kayo nito? Ganyan, no? Yung parang pad siya na ganyan. Sisindihan nyo lang yan dito para mabango ang buong bahay, di ba? Sindihan mo lang yan. Tapos uusok na yan. Tapos yung usok, mababa dyan. Tapos sobrang bango ng bahay. Siyempre, sininyo namin. Mababa yung usok dyan, no? Dito sa Vancouver ngayon, malamig, 5 degrees. Ito yung itsura ng ating weather. Ganda pa rin. So, ang baon ng mga anak ko ngayon, homemade na nuggets, tsaka miswa. Pilipinong-Pilipino no? So, yan ang baon nila for today. So, aayusin muna natin kasi meron pa tayong trabaho. So, naka-remote work din tayo ngayon. So, mamaya may mga meetings ako mamaya. Dito lang naman sa bahay. Tapos na tayo maganda ng mga food ng mga anak ko para sa school nila. Siyempre, gagawa naman tayo ng kape, guys. Hindi tayo pwede makapagtrabaho or makagawa ng mga bagay ngayong umaga pag wala tayong kape. Pupunta muna tayo sa ating bat cave. Maglalagin muna ako sa office. Tsaka mag-check ako ng mga emails. Tsaka titignan natin kung ano yung mga kailangan natin gawin for today. Dilim Sindihan natin ilaw. Yun. Ilaw na. Lagyan lang tayo guys. Natin kung ano yung mga gagawin natin for today. Para siguradong wala tayong mamimiss, no? Kasi may mga meetings, mga projects. So, yun yung mga tinitignan ko pag umaga. Pagkatapos kong magluto ng mga baon ng mga anak ko, kailangan ko namang tignan yung mga bagay na kailangan kong gawin sa opisina. So, yan. Pasok na yung mga anak ko. Bye guys! See you later! So magkakape muna tayo guys habang hinihintay ko si Mrs. kasi siya nga ay naghatid ng mga bata, no? So habang tayo nagkakape, syempre, masarap na magkwentuhan muna tayo. So yung pagkikwentuhan natin ngayon guys, napakalungkot, no? Malungkot na nakakapanghinayang kasi dito sa Canada guys, yan yung mga isang inaasam na mga temporary resident dito, yung maging permanent resident, no? And after maging permanent resident guys, inaasam din ng marami na maging citizen dito sa Canada, no? So babasahin ko sa inyo guys yung story, no? And ano to guys, English, no? Kaya naganda ako ng tissue dito, baka dumugo yung ilong ko eh. Anyway,
Ito yung post niya guys, no? Ang title is Revoking of Permanent Residence. Just want to share my cousin's story regarding citizenship application and PNP related PR. I saw a couple posts in BCCB and knew his story. So asked for his permission to post and he said I can do anonymous. So backstory is he and I came together in Canada and studied in a province at university. After the graduation, we both got job in tech company. Uy, IT rin pala to, no? We planned to get PR as PNP nominee and we got it. I actually love the province and decided to stay. The province is quieter and not much population at that time. This was around 9 years or so ago. After his PR, he got another job offer in Ontario and moved just after 1 month of PR. I was sad to see him go as he is my family and friend. Now, fast forward a couple of years, we both applied for citizenship. Mine was quite fast as I got it within 10 months. So yung pag-alis niyang yun guys, parang red flag na agad yun, no? Kasi ako nung kumuha rin ako guys ng PNP, nag-research na rin ako ng konti, ano yung mga rules, ano yung mga dapat kong gawin once na nominate ako. And ang talagang nakita ko doon sa mga research and yung sa mga sharing din nung mga ibang tao na PR sa PNP is huwag ka kagad aalis doon sa province. Ang pagkaka-research ko nga doon guys, at least 2 years kang magstay doon sa province. His was stuck 1 year pass. They asked for fingerprint and regular interview. Then another year pass, they asked for another interview with judge. He told me they asked a lot of question. Then one night, he called me crying saying they want to deny his application. They sent him a big letter. I said, please hire a lawyer. Tama yung advice nung pinsan, no, na mag-hire ka ng lawyer. Kasi sensitive na guys, no. Kaya ako din guys, i-advise ko, no, kung meron kayong issue sa inyong mga papers and everything, huwag kayong lalapit sa mga vloggers, no. Lumapit kayo guys sa talagang legitimate na consultant or mga immigration lawyer. Yan yung talagang una nyong gagawin. Para mas maintindihan nyo guys, ano bang nangyayari dun sa papers ko, di ba? At para mabigyan kayo ng tamang advice kasi sayang yung oras kung kani-kanino lang kayo makikinig, no? My father's friend who also practices in Toronto is very good immigration lawyer. I asked him to contact that uncle. He did. And uncle started the appeal process. He fought hard but lost the case. Ayan, ang sakit. Judge said, you had a job but still decided to void the PNP intention and switch. Yun nga kasi guys, no, after niyang makakuha ng PNP at na-PR siya, nagkaroon siya ng offer sa Ontario and he decided na umalis doon sa province na nag-nominate sa kanya ng PNP. No po yan guys. Mamaya ipapaliwanag natin, no, ano yung mga rules based on our research. They rejected his citizenship application. Sad part is, they did not stop there. After 2 months or so, they sent him a letter saying he has to appear in the Dundas Street office for interview. Ano yun? Hindi ko alam yun. He has to bring his PR card and landing paper. After the interview, another 5 to 6 months pass. Then they sent another letter. They want to revoke his PR for breaching PNP condition and ask him to surrender his PR. His other option is appeal. Hindi lang siya na-deny for citizenship, mare-revoke pa yung PR niya, guys, no? Ang sakit nun. Sabi ko nga, di ba, yan yung inaasam ng mga temporary resident dito, yung maging permanent resident. Tapos, after mong makuha yung PNP, yung PR, and then, mag-a-apply ka na lang for citizenship. So, ang ibig sabihin guys, medyo tumagal na siya dito kasi ang isang requirement po para maging citizen ka dito is at least meron kang 1,000 plus days na nandito ka sa Canada, no? So, nakapag-spend na siya ng days and time here in Canada, no? Tapos, ganun lang yung mangyayari. This time, he got another lawyer but same result, he lost his PR status.
They issued a removal order against him. He voluntarily left the country and resigned from his job. They did not ban him from Canada though. He applied for PR again from Bangladesh as he has Canadian degree and job experience. This time in CEC class, it is still in process. I just wanted to share this post to raise awareness. Yun naman yung magandang ginawa niya guys, sumunod siya doon sa process. So meron pa siyang chance na mag-reapply, no? Kasi kung hindi mo sinunod yung process, kung nag-TNT ka dito after mong makareceive ng removal letter, mas malaking problema yon, di ba? Kapag nakita ng Canada na hindi ka talaga umalis nung sinabi nilang wala ka ng status, mas lalo kang magkakaroon ng problema. I know lots of people move immediately after PNP PR and got their citizenship without any issue. But the thing is, in highway, everyone speeds, but only 1% get tickets from police. So better not be in that 1%. I saw what terrible pain my cousin endure to go through this process. If dear BCCB members, if you are in the same situation, please consider move back into your nominated province. If PR through PNP, stay at least until you get your citizenship. Be safe than sorry. I totally agree, no? Agree ako doon sa last message niya na yon, na pag na-nominate ka sa PNP sa isang province, guys, magstay ka doon, no? Nang sabi ko nga, 'di ba, at least 2 years, pero yung sabi niya at hanggang ma-citizen ka. So, I guess yun yung pinaka-safe talaga, no? Huwag kang umalis ng province hanggat hindi ka pa nagiging citizen. Okay, nandito na ulit tayo sa Batcave kasi syempre nga, sabi ko sa inyo, i-check natin kung ano nga ba yung mga rules na yan, no? Again guys, disclaimer lang po, no, hindi po ako immigration consultant or lawyer, o hindi po ako connected sa kahit anong agency. Mahilig lang po talaga akong mag-research about dito sa buhay Canada natin, no. So, nag-search lang ako, no. Sabi ko nga guys, ang technology is katulong natin yan, no. So, hindi po ngayon na rason na hindi natin alam, no? So marami tayong ways para malaman natin yung mga bagay na gusto nating malaman. So nag-search lang ako dito sa Google na mare-revoke ba yung PR ko na nakuha ko through PNP pag umalis ako agad doon sa province na nag-nominate sa akin. Ang sabi niya dito, yes, your permanent resident status can be revoked if you leave the province that nominated you immediately after landing. And as this may be considered misrepresentation. Ayan, 'di ba kasi nga napag-usapan natin dun sa mga past natin ng mga videos yung misrepresentation na 'yan, no? So, 'yan ang pwedeng mangyari sa inyo kapag umalis kayo agad doon sa province na nag-nominate sa inyo. Bakit ba kasi, no? Kailangan nating maintindihan guys kung ano ba ang purpose kasi ng PNP or yung Provincial Nominee Program. Ang sabi dito guys, PNP allows Canadian provinces and territories to nominate foreign nationals with specific skills, education, and work experience to immigrate, addressing local labor shortages and boosting regional economic development. Ang ibig sabihin yan guys, kinukuha ka ng isang province. We have 10 provinces po dito sa Canada and bawat yan, iba-iba po ng rules sa kanilang PNP. Kaya dapat i-check nyo maigi kung saan kayo papasok na province at anong mga rules nila sa kanilang provincial nominee program. Pero halos hindi naman yan mga nagkakaiba, no? Kaya nga guys, kapag nag-apply kayo ng PNP, ano yung unang-unang requirements? Di ba kailangan nyo ng full-time job or job offer, no? Kasi nga, very specific po ang PNP. Ang PNP guys, ginagamit yan ng isang province para dun sa mga kakulangan nila ng mga skills, no? Ako po ay na-PR din ako via BC-PNP Tech Program kasi nangangailangan ng BC ng skills ko, which is yung sa information technology. Kaya nila ako ni-nominate at tinulungan na maging permanent resident. Yung tulong na yun guys is kapag na-nominate ka, magkakaroon ka ng 600 boost points sa iyong permanent residency application through express entry. Ayan. So,
it makes sense guys, no, na kailangan mong magstay doon sa province na yon kasi nga yun nga yung purpose kaya ka na nominate kasi kailangan ka ng province, no. So parang ano yan binigyan ka nila ng pabor which is yung 600 boost points, no. Tapos after mong ma-PR, lumayas ka kagad, 'di ba? So parang hindi naman din tama 'yon. Kasi nga nawala ngayon yung essence o yung purpose ng PNP. Kasi nga, hindi ka nila napakinabangan, no? Kasi yung skill set na supposed to be, gagamitin nila para ma-boost yung kanilang economy, lumayas ka naman, di ba? Sabi nga dito, through the PNP, provinces can nominate individuals who are likely to settle effectively in the region and contribute to their economy. So, yan yung ma-sense nun. Kaya siguro siya, sinasabi no na misrepresentation kasi nga nawala yung purpose and sense ng PNP. Based lang dito no, sabi when is it safe to move, no? Kailan yung safe na pwede kang lumipat ng ibang province? Ang sabi dito, there is no specific law outlining a mandatory minimum stay, but immigration experts and case history suggested the following. Short stay is equals to 1 to 2 months. Very high risk of investigation. Moderate stay, 6 to 12 months, safer. Especially if you have a documented valid reason for moving. For example, job transfer, family emergency, yung mga ganyan daw. Longer stay, 1 to 2 years, strongly demonstrate your intent to settle was genuine. Ayan. So, tama nga yung naging research natin, no? Kasi nga, ako talaga, ang alam ko, 2 years na kailangan mong mag-serve or mag-stay doon sa province kung nasaan ka. So, yan yung natin, guys. Yan yung sharing natin for today. And sana yun sa mga kumukuha po ng PNP at saka yung PR ngayon na nakuha nila yon via PNP, maging aware kayo sa mga rules, guys. Kailangan nyo talagang i-research, kailangan nyo tignan yung mga rules and policy bago kayo mag-move or bago kayo umalis doon sa province kung nasan kayo, di ba? And ano nga yan, no? Parang sa ating mga Pilipino, yan yung parang sinasabi natin, no? Pagtanaw ng utang na loob. Kasi nga, kung hindi dahil sa PNP, kung hindi dahil doon sa 600 boost points na yon, hindi tayo magiging permanent resident dito sa Canada. So, whether we have these rules or not, para sa akin, ano lang din yon guys, yung pagbalik lang din nung nakuha natin doon sa province na tumulong sa atin para maging permanent resident. Okay? So yun lang guys. Thank you for watching and see you on my next video. Peace!